Kapag bibili ka ng sasakyan sa Pilipinas, isa lang ang laging payo sa'yo. Mag-Toyota ka, matibay yan. Pero ang tanong, sila ba talaga ang gumagawa ng bawat tornilyo ng kotse nila? At kahit sa bagong 2025 model na pinaganda na ang suspension, bakit marami pa ring nagsasabing mas firm o matigas ito kumpara sa kompetisyon? Pag-usapan natin ang The Toyota Paradox dito sa ating video. Unang real talk, ang mga car giants gaya ng Toyota, hindi nila ginagawa ang lahat. Sila ang main chef. Sila ang gumagawa ng pinaka-importanting pyesa, yung makina, transmission, at yung mismong bakal na frame o chassis. Pero yung ibang rekado gaya ng aircon o sensors, binibili nila sa mga specialist gaya ng Denso o Bosch. Pero tandaan, kahit pyesa ng iba, Toyota standard ang dapat sundin. Kaya kahit hindi sila ang gumawa ng bawat tornilyo, tibay Toyota pa rin. Aminin natin, sa 2025 model ng Fortuner, malaki na ang pinagbago ng ride quality nito kumpara sa mga lumang modelo. Pero bakit ramdam mo pa rin ang kalsada? Dahil ito sa engineering compromise. Ang Fortuner ay dinisenyo para maging heavy duty, lalo na sa ating mga kalsadang kurapot, yung mga kalsadang bunga ng kurakot kaya laging butas-butas at bako-bako. Ang firm o matigas na suspension ng Toyota ay andyan para kahit ihulog mo ang sasakyan mo sa mga lubak na yan araw-araw, hindi bibigay ang bakal mo. Pinili nila ang stiffness para sa siguradong tibay. Pero kung ang hanap mo ay yung parang lumulutang sa kalsada, nandyan ang Nissan Terra. Kahit subok na rin ang tibay nito at available na ang piyesa kahit sa ang kanto, iba ang atake ng Nissan. Gamit ang kanilang multi-link rear suspension at zero-gravity seats, isinasalba nila ang katawan mo sa hirap ng biyahe. Isama mo pa ang legendary na Nissan Aircon na swak sa init ng Pilipinas. Sa Terra, hindi mo kailangang magtiis sa bawat yanig ng kalsada. Kung matibay naman ang Nissan at mas komportable, bakit Fortuner pa rin ang top of mind? Real talk tayo, nasanay na ang isipan nating mga mamimili sa sarili nating tradisyon. Dahil sa track record ng Toyota, ito na ang naging default na choice natin. At hindi natin masisisi ang marami dahil pagdating sa resale value, talagang mahirap pa ring tapatan ng Toyota. Minsan dahil sa sobrang pagtitiwala sa pangalan, hindi na natin napapansin na may iba ng options na subok na rin pero mas banayad sa biyahe. Ngayon, hindi naman natin sinasabi na masisira ang katawan mo sa 2025 Fortuner. Maayos na ang ride nito ngayon. Pero ang tanong dito ay ang antas ng pagod. Kung may budget ka naman para sa maintenance, ang tanong ay ito. Bakit ka magtitiis sa okay lang na ride kung may option naman na subok na ang tibay pero sobrang sarap sa katawan? Inaalagaan mo ba ang resale value para sa susunod na may-ari o ang sarili mong comfort na siyang nagmamaneho araw-araw? Pero sa huli, gaya nga ng sabi nila, it's your money, it's your car, and it's your choice. Ikaw, Lods, anong mas mahalaga sa'yo? Yung safe choice na subok na ng lahat o yung comfort choice na aalagaan ng katawan mo? I-comment ang inyong opinion sa baba. Don't forget to like and subscribe. Ride safe, mga Lods! Flicker in the wire, a neon pulse, tracing a blueprint of a sudden impulse. Static hum